So, hi guys! Welcome sa ating first episode ng Exploring My iPad. So, yun nga, for today's video nga is i-explore natin yung special features ng iPad. And then, meron tayong specific na app from iPad na i-explore, which is ituturo ko sa inyo later. So, ayan. So, this is me, your Ayan nga yung home screen ng ating iPad. So, yan, you can swipe dyan. Kung gusto mo makita yung apps, you can swipe right. Ayan, so, yan yung mga apps na meron ng ating iPad. Ayan, yung ibang apps dyan is as is na nasa iPad siya. So, ayan, so you can see yan yung mga apps natin dyan. So, ayun nga, no, please excuse my wallpaper, guys. So, as you can see, my wallpaper is like that. Because, as you all know, I'm an avid fan of BTS, a K-pop group. And, especially Taeyong, So, ayan, kaya ganyan ang ating wallpaper, guys. So, ayan, pag swipe down nyo siya, dyan nyo makikita yung time. And kung nag-screen record ba yung so, in here naman, pag swipe nyo yung sa gilid, lalabas dyan yung mga features na yan. Ayan. So, dito sa pinakataas, nandyan yung airplane mode, Wi-Fi, airdrop, and the Bluetooth and the VPN. So, ayan, nandyan din yung ating lock screen, yung ating screen mirroring. Ayan, do not disturb, yung silent mode, the brightness, the sounds. Ayan, pwede mo rin siyang pindutin agad sa timer or sa alarm. At the same time, pwede mo rin siyang pindutin agad para makapunta sa calculator. And at the same time, ganun din sa camera, pwede mo siyang ilagay dyan. Ayan. So, yan, may ibang features pa yan. Like, ayan, sa sounds, sa music. Ayan, like yung kanina nga pinakita natin, As you all know, guys, ang Apple ngayon is iOS 26 na you can update it naman. But for me, yan, as you can see naman, hindi ko in-update yung iPad ko into iOS 26. So, ngayon kasi sa iOS 26, yung multitasking feature niya is you can use many apps as you want. So, like, gagamit ka ng 3 to 5 na apps is pwede mo siyang pagsabay-sabayin. Like, yun nga, multitask nga. And dito naman, kasi since hindi ko nga siya in-update ng sa iOS 26, hindi ko siya magagamit ng ganun. So, ang feature nito ngayon is dalawa lang. Ayan, let's try paano siya gumana. Ayan, for example, ayan, nasa notes ka and you want to create a presentation. And your presentation mo is sa Canva. Ayan, may 3 dots dyan sa taas. Pipindutin natin yan. Pag pinindot yan, ayan yung lalabas na yun. And ang pipindutin natin dyan is yung split view. So, pag napindot natin yung split view, ayan, magiging ganyan siya. And may lalabas sa taas na choose another app. Yung choose another app, ayun nga yung Canva natin, pipiliin natin yung Canva kasi ganyan. And after that, ganyan ang kakalabasan niya. Makakapag-multitask ka na. Kapag ang content mo nasa notes, ayan, ang presentation mo naman is sa Canva, ikakopy mo lang dito sa notes and ipipaste mo na dito sa my Canva. Ganun siya kadali. Pinadali siya para hindi na tayo nag-switch pa sa ibang apps. So, ganun na siya kadali. Mabilis na siya. And hindi na hassle sa pag-switch ng apps. So, hindi nga lang yan, yung feature ng iPad. So, meron din dito na app which is, ayan, as you can see dyan sa gilid is yung Freeform. So, ang Freeform para siyang yung ginagamit natin today which is yung Miro board. So, ayan, parang Miro board din siya, yung Freeform na yan. Ang Freeform is, dyan ka nakakapag notes, ganyan. So, ngayon, let's dive into that app. So, ayan.
Ayan siya, ganyan itsura niya, para siyang mirror board. Ayan, pwede kang magsulat dyan, pero kailangan siya ng pen. Ayan, ito rin yan, pwede rin siyang makapaglagay dyan ng mga photos, ganyan, ayan, files and videos. And now, let's proceed to the highlight, which is the Pages app. Ayan, ayan yung Pages app ng iOS or ng Apple. So, here, ayan, you can, may start writing and may choose template. Kapag nag-start writing ka, ayan, para lang din siyang notes or Google Docs na you can type. Ayan, pwede kang mag-type dyan. Parang Google Docs lang, parang notes lang. Ayan, pag choose template naman tayo, ayan yung mga templates na lalabas. Basic, reports, ayan, may mga reports, ayan, marami siyang klase dyan. And book portraits, ayan, sa baba naman book landscape, ayan, the letters, ayan, resumes, flyers and posters, ayan, newsletters, cards, ayan, envelopes, business cards, and certificate. Ang concept nito is para lang din siyang Canva, pero ito as is na siya sa Apple. Hindi na siya yung kailangan i-download. Yan, try natin yung certificate. Ayan, 'di ba? Parang Canva lang din siya. Diyan, pwede kang mag-edit diyan. Ayan, papalitan mo lang yung name. You can change din the color. Pwede kang maglagay diyan ng mga logo kasi as you can see sa taas, merong mga picture, ganyan, mga icons, mga shapes. Ayan, pwede mo siyang palitan. So, ayan, kung papalitan natin siya, pipindutin lang natin yan. Mapapalitan na natin yan. Like, for example, dyan, sa recipient name, pwede mong palitan yan ngayon. Yes, like yan. Pwede mo rin siyang another page kung gusto mo ng sarili. And ayan, gawin natin siya, palitan natin siya ng pangalan. Yan, let's, lagay natin yung name ng professor ko sa, TTL1, which is si Sir Bonaobra. Diba? Ayan, ay syempre lalagay din natin yung course, of course. TTL, so, TTL stands for, Technology for Teaching and Learning. Bale, dalawa to. And ngayon, ang tinitake ko pa lang is yung 1. So, by next sem, I'm taking the 2. So, ayan, ganyan lang siya kadali. Ayan, pwede mo ilagay yung date, name, instructor, yung firma niya. And yan, meron ka ng madali or mabilis na certificate. So, ayan, ganyan siya. Ayan, yung mga template nga niya kanina, na pinakita ko nga sa inyo. Maraming template yan. Marami kang pwedeng gamitin na template. Ayan, for example, sa blank. Pwede kang gumamit ng blank if you want to create a paper, ganyan. Parang Google Docs, ganyan siya. Ayan. Ayan. Pwede mo rin namang i-change yung mga font niyan. And also, you can put images din. Ayan. Ayan, nasa taas niya. Ayan, photo. Ayan yung mga pwede mong gawin dyan sa blank na yan. Actually, sa lahat pwede mo siyang gawin. Hindi lang dyan sa blank. Kumbaga sa mga template na ginamit mo, meron yan. Makikita mo yan. Ayan, may mga may mga shapes. Ayan, mga geometry shapes, objects, ayan. Mga icons yan, mga emojis, ganyan. Animals, yan, nature, food, symbols, like sa education, sa art, science, people, places, activities, transportation, work, ornaments. Ayan, ganyan. Yan, pwede mong ilagay na design ngayon sa ginagawa mo. And syempre, meron din mga graphics. May mga graphs din yan. Tatlong klase yan, which is yung 2D, ayan. 3D, ayan naman siya. And yung interactive. Meron yan, may interactive na part pa yan siya. Diba? May interactive part. So, ayan, pwede mo siyang ilagay dyan sa ginagawa mo.
And yan, syempre, pwede ka rin mag column-column, mag ganyan, tables, yan, table of contents. Pwede mo dyan ilagay yung content mo, pwede mo i-edit, and pwede mo na siyang i-paste dyan. So, ayan nga, no, pag isi-share naman natin yung edit, so, may edit part din dyan kung gusto mong baguhin. And, ayan, kapag gusto mo i-present, ganyan, nandyan yung mga choices kung paano mo siya gagawin. Ngayon naman, yan, pwede mo siyang burahin gamit lang yun. Hindi mo na kailangan mag backspace pa. Ngayon naman, kunwari gusto mong i-share ngayon, ayan yung ginawa mo. Gusto mo siyang i-share, ayan, pwede mong gamitin yung airdrop, yung kanina, if you are same iOS. And ayan, pwede mo siyang i-save to files, ayan, export and send, and lalabas na yan. Like sa Gmail, yan, dyan siya lalabas. Pwede mo siyang i-send dyan sa mga yan. Just click the export and send. Kapag gusto mo naman i-keep siya into yourself, ayan, isi-save mo siya sa files. Pag iOS user kayo parehas, you can send it through airdrop naman. So, ayan yung features ng Pages. So, I hope na you've learned nga, no, sa kung paano gamitin itong Pages na as is na nasa iPad na siya. So, thank you for listening.